Let's create a Notion task dashboard. Itutuloy na natin yung ginawa natin noong nakaraan, but this time gagawin na natin siyang buong page. Ang goal natin ay makagawa ng simple but useful Notion dashboard using just one database na may different views. First, gawin natin tong full width. Click natin tong 3 dots sa upper right, and then itoggle on natin tong full width. Etong database na to yung ginawa natin noong nakaraan. Ulitin ko lang, para gumawa ng database, type nyo /data and then click enter para makagawa nitong table view. Tapos lagay nyo dito yung pangalan ng database and then pwede nyo tong i-hide. Okay, delete ko lang to. So ito yung gagamitin natin. Delete na natin tong checkbox property kasi yung status na lang yung gagamitin natin. Para i-delete, i-click mo lang siya and then delete property. Delete. Mag-add pa tayo ng property, piliin natin tong select, and then palitan natin siya. So, ito ay para makategorize natin yung task natin for work, for business, and for personal. So, palitan natin ng pangalan. And then dito sa edit property, click natin tong add an option. So, dyan natin ilalagay yung business, click enter, personal, enter, and work. Pwede din natin palitan ng kulay to. So, click mo lang yan, and then pili ka na ng kulay dyan. Piliin natin ngayon yung default. Okay. Gawin natin tong calendar view. Click natin tong settings and then layout. Tapos, click natin tong calendar. Okay, monthly view na siya. Ngayon, gawa pa tayo ng dalawa pang view ng database na to. Click ulit natin tong settings and then click natin tong copy link to view. Enter ko lang. And then, i-paste natin yung link na yon dito sa taas. Tapos, click natin tong link database view. Gawin naman natin siyang weekly view. Punta ulit tayo sa layout. And then dito sa baba may makikita kang show calendar as. Piliin natin yung week. Gawa pa tayo ng isang view. I-paste lang ulit natin and then click link database view. This time gawin naman natin tong table view. Click natin tong table. Okay, so meron na tayong tatlong view. Meron tayong monthly, meron tayong weekly calendar, and yung table view. So meron na tayong apat na property. Para mas organized tong table view natin, i-categorize natin siya. First, gawa tayo ng filter. So, para sa table view na to, gusto natin for work lang na task ang makikita natin. Click natin tong filter, yung tatlong guhit sa taas, and then click mo yung category. Tapos, piliin natin yung work. Ngayon, lahat ng task na lalabas dito ay for work lang. Maglagay lang tayo ng sample entries. Work plus 1, work plus 2. Since for work naman yung task na nandito, i-hide na natin tong category. So, para mag-hide ng property, i-click mo lang to, and then sa baba may makikita kang hide. Tapos mag-add tayo ng filter para sa date. Click natin yung date, and then palitan natin tong is relative to today, gawin natin is on or before. Click natin yung arrow, piliin natin yung today. This way, ang makikita lang natin dito ay yung mga task na due date ngayong araw at yung mga before today na hindi pa natin natapos. Mag-add ulit tayo ng filter para naman sa status. Click natin tong status, tapos palitan natin tong is ng is not, and then i-click natin tong done. Para yung nandito lang na mga task ay yung not started and in progress. Then, maglagay tayo ng sort. Click natin tong sort sa tabi ng filter. Click natin yung date. Piliin natin yung ascending. Para naka-arrange yung mga date niya from earliest to latest. Naka-filter na tong table view na to na for work lang. So, palitan natin ng pangalan. Click natin tong table, click rename, and then type natin dito work. Tapos dito sa gilid, palitan natin yung icon niya. Click mo lang yan, and then pumili lang tayo ng icon. Okay, so meron na tayong for work. Gagawa pa tayo ng dalawa for business and for personal. So, click mo lang tong work, and then click duplicate. Gawin natin tong for business. Palitan natin yung pangalan ng business and then palitan din natin yung icon. Since for business to, so dapat ang filter niya ng category ay business. Click natin tong filter. Click natin yung category. And then alisin natin yung work, palitan natin ng business. Lagyan ko lang ng business one. And then gawa pa tayo ng isa for personal naman. Click ulit natin yung duplicate. Tapos dito palitan natin yung pangalan, gawin nating personal. Palitan din natin ng icon.
Tapos puwede ka din ditong magpalit ng filter. So, click mo lang 'tong filter, piliin natin yung category, palitan natin yung business ng personal. Lagyan ko lang 'to ng sample entry. Okay, so meron na tayong for work, for business, and for personal. Now, punta tayo dito sa weekly. Dito, ang pinapakita niya lang ay yung task name. Gusto natin makita rin yung status, tsaka yung category niya. So, para gawin yon, punta tayo sa settings, click natin tong property visibility. And then, click natin tong mata sa gilid nung category. Etong tatlong property na to ay naka-hide, nakalagay dyan, hidden in calendar. Click natin tong mata dito sa gilid ng category, at eto ding status. Makikita nyo naka-show na yung category niya, tsaka yung status niya dyan. Mag-add tayo ng filter ng status dito sa weekly calendar view. Kasi halimbawa, masyado tayong maraming task. Kahit naka-done na yung mga status niya or tapos na tayo dun sa mga task na yon, nakapila pa rin yung lahat sila dito. So, para hindi masyadong mahaba yung listahan natin dito, gawa tayo ng filter. So, sa filter, click natin tong status. Tapos, gawin lang natin yung ginawa natin kanina. Palitan natin yung is ng is not, and then click natin tong done. Ngayon, ang lalabas lang ng mga task dito ay yung not started and yung in progress. Try natin. 'Di ba naka-in progress tong work task number 1? Pag pinalitan natin yan ng done, maaalis na siya dito. Pero, nandito pa rin naman yan sa monthly calendar view natin. Okay lang hindi na tayo maglagay ng filter dito kasi monthly calendar naman natin to. Ngayon, gawin din natin yung ginawa natin sa weekly kanina dito sa monthly calendar. I-show lang din natin yung status and category. So, click natin tong property visibility, click natin yung mata sa gilid ng category at saka ng status. Okay? Now, gawa naman tayo ng template. Last time naalala nyo, gumawa na tayo ng template. Click natin tong arrow sa gilid ng new. Ito yung ginawa natin template before. Blank page lang siya, pero merong icon. So, this time, try naman natin gumawa ng for recurring task. Click natin tong new template. Lagyan natin siya ng task name. Halimbawa, every Sunday nag-grocery ka. Grocery shopping. Piliin natin sa category yung personal. Tapos lagyan na natin siya dito sa baba ng content. Gawa lang tayo dito ng magiging listahan ng mga pinapamili natin. Okay. So, dito natin ilalagay yung mga pinamili natin. Ngayon, nakikita nyo yun dito sa taas, repeat every. Click nyo yan. Since ang sample natin dito ay every Sunday tayong nag-grocery, click natin tong week, and then piliin natin yung Sunday. Tapos alisin natin yung Monday. So, every Sunday around midnight, automatic lalabas tong grocery shopping sa to-do list mo. Click natin yung save. Tapos, lagyan muna natin ng icon. Hover mo yung mouse mo sa taas, makikita mo dyan, add icon. Pili lang tayo ng icon. Okay, and then balik tayo dito. So, andito na yung ginawa natin template for grocery shopping. Makikita nyo dito, meron dyang repeat weekly. So, automatic yan, lalabas tong task na to every Sunday. Gawa pa tayo ng isa for business naman. Click mo ulit yung new template. Halimbawa ay invoice. Piliin natin yung business. Halimbawa, meron kang client. Lagyan natin dito ng call out. Type mo lang /call. Click enter. Lagyan natin dito yung client name. I-highlight mo lang yan lahat, click mo yung bold. Lagyan natin to ng icon. Click mo tong 6 dots sa gilid, click mo yung edit icon, and then lagyan natin siya ng etong user circle. Tapos sa baba niyan, gawa tayo ng dalawang column. I-type mo lang /col, and then click enter. I-type mo ulit /call, para makagawa ulit tayo ng call out. Tapos, lagay natin dito, amount. Highlight ulit natin, gawin nating bold. Pwede nating alisin tong icon. Para alisin natin yan, click mo lang yung icon, click remove, nandito sa taas. I-duplicate natin siya ng mga 4 or 3. Click mo yung 6 dots, and then Control D. Tapos, gawa pa tayong dalawa, Control D, Control D. So, meron na tayong 4. I-highlight mo yung dalawa, tapos, click mo tong 6 dots sa gilid. I-drag natin siya dito sa kabila. So, pag nakita mo yung blue line, bitawan mo na yan. Okay? So, syempre, palitan natin to. Gawin nating project. So, lalagay mo dyan yung project name para sa client na to. Dito, lagay natin ay due date.
And then dito naman, payment status. So, itatype mo na lang dyan yung mga info. Ito ay for simple template lang to ha. Pero kung meron kang existing na client database, pwede mo yung i-link dito. Pero this will also work kung wala ka pang client database. Maganda dito, hindi mo na paulit-ulit na gagawin tong template na to tuwing magsasend ka ng invoice. Pakita ko sa inyo. Lagyan muna natin ng icon yung invoice. Lagyan natin ng receipt. Okay, balik tayo sa mga template. So, currently, ang naka-default sa atin ay yung ginawa nating blank page na may icon. Pilitan natin yan nitong empty. Click natin tong 3 dots, and then click mo yung set as default for all views in task management. Para makapili tayo do sa mga template na ginawa natin. Kasi kapag ito yung naka-default, automatic, ito na agad yung mag-a-apply. So, try natin. Mag-add tayo ng task, halimbawa bukas, click lang natin tong plus, nakalagay dyan, add an item, or i-double click mo lang sa gitna. Tapos dito sa baba makikita natin dyan yung mga template na ginawa natin. Halimbawa, meron kang i-invoice na client bukas. So, click mo lang tong invoice. Then, automatic lalabas na agad dyan yung template na ginawa natin para sa invoice kanina. Now, yung isa naman, yung recurring task natin, yung grocery shopping. Since Sunday yung pinili natin, so every Sunday around midnight, maa-add na siya dito. To show you an example, i-add ko lang siya. Pero hindi mo na yan kailangan i-manual na i-click kasi automatic na yon sa 24 since 20 pa lang ngayon. So, hindi pa siya nag-add. And then, makikita mo na din dito sa baba yung nilagay natin doon kanina. Okay. So, basically, meron na tayong dashboard. Pero, syempre, papagandahin natin yan. So, open natin yung Canva. Gawa tayo ng cover sa Canva. Create tayo ng design. Ang size na gagamitin natin ay 1920 by 300. Create new design. Lagyan natin ng title. Tapos, lagyan natin to ng frame. Palitan ko yung kulay ng background. Okay, pinalitan ko lang ng kulay yung background. Green yung theme na gagawin natin. Lagyan natin ng text. Yan. Okay na ako dyan. Save natin to as PNG or SVG. Dito sa taas may makikita kang add icon, add cover, add comment. Click mo yung add cover. Click mo yung change cover, upload, and then i-upload mo na yung cover na ginawa natin kanina. Wait lang natin siyang mag-load. Meron na tayong cover. Gawa tayo ng divider dito para mas maganda siyang tignan. Balik tayo sa Canva. Gawa ulit tayo ng design. Custom size. Ang size ay 1,500 by 50 para sa divider natin. Monthly view. Click ko lang monthly. Gawin nating bold. Ayan. Tapos maglagay tayo ng line. I-adjust lang natin dito. Edit natin yung line. Gawin nating mataba. Mga 18. Rounded end. Palitan din natin to ng color, kapareho nito. Okay na ako dito, i-duplicate ko lang yan, tapos gagawin ko naman tong weekly. Gawa din tayo for daily. Lagay natin sa daily ay focus. And then, i-save lang natin siya as PNG or SVG. Gagawin ko tong SVG para mas malinaw. Tapos, transparent background, and then download. Yung transparent background niya, optional lang naman yon. So, ginagawa ko lang yon para kapag pinalitan ko ng dark mode yung Notion ko, hindi kita yung white na background nito. Balik tayo sa Notion, and then dito sa taas nitong table view natin, type mo lang /image, click enter, and then i-upload na natin yung ginawa natin sa Canva. Okay, ganun din ang gawin natin dito sa weekly, /image, click enter, upload file. And then last for monthly. Okay? Lagyan natin dito ng icon. Click mo yung add icon. Tapos pumili ka ng icon dyan na gusto ko tong sun. Tapos kung ayaw mong meron ditong add comment, pwede mong i-off yan. Click mo lang tong 3 dots, click mo yung customize page, and then i-off mo yung page discussion. Yan. So, para wala na siya dyan pagka hina-hover mo yung mouse mo. Para mas malinis tignan yung daily task natin, pwede nating alisin tong mga guhit, etong guhit sa gitna. So, click mo lang tong settings, punta ka sa layout, and then i-off mo yung show vertical lines. Kita nyo na wala na yung guhit dyan. Pwede mo na rin i-off tong wrap all columns. So, papakita ko sa inyo kung bakit. I-on ko muna ulit. Halimbawa, masyadong mahaba yung task natin.
magiging ganyan siya, 'di ba? Ganyan. Pero kapagka in-off mo yung wrap all columns, mas malinis siyang tignan, 'di ba? Okey lang 'yan kasi 'pag inopen mo naman 'yan, makikita mo naman yung buong task mo diyan, okey? Another one, kung ayaw mong table view, puwede mo 'tong gawing board view. Punta ka sa settings, palitan mo yung table ng board. So, sa board view, currently naka-group 'to siya ng status. Ang nakikita lang natin dito, 'di ba, yung task name ulit. Kung gusto mong i-show yung date, punta ka lang sa settings, click mo yung property visibility katulad kanina, and then i-on natin 'tong date and category. Hindi na yung status kasi eto na yung status niya. Magiging redundant lang siya 'pag gano'n. Ngayon, etong task mo, pwede mo siyang i-drag dito sa kabila. Halimbawa, nasimulan mo na 'tong work task number 2. Lipat mo lang siya dito, 'pag nakita mo yung blue line, bitawan mo lang siya. Kapag tapos mo na 'tong task na 'to, ida-drag mo lang siya diyan sa done, pero mawawala na siya sa view na 'to. Kasi 'di ba nag-filter tayo kanina na kapag naka-done na yung status, mawawala na siya dito sa view. So, 'pag dinrag natin yan diyan, mawawala na siya diyan. Okay? So, every time na may i-a-add ka na task dito sa monthly calendar natin, halimbawa paplanuhin mo na yung for the whole week mo, and then maglalagay ka ng mga task dyan, automatic mag appear din siya dito. And kapag due date niya today, mag appear siya dito sa focus section natin. Try natin. Halimbawa ngayong araw, maglalagay ka dito ng task. Click natin tong new page. Halimbawa for general cleaning. Tapos piliin natin yung personal. Nandito siya sa monthly calendar natin, August 20, general cleaning. Makikita din natin siya sa weekly. Ayan siya, general cleaning. And dito sa focus section natin or daily task, punta ka sa personal. Ayun siya, general cleaning. So, yun lang. Simple lang siyang gawin, di ba? Pero sobrang useful nito. I hope this helps you build a dashboard that feels simple, organized, and hindi overwhelming. Kung meron kayong question or meron kayong gustong gawan ko ng Notion tutorial, i-comment nyo lang yan dyan. If you find this helpful, don't forget to save this for later and follow me for more Notion tips and tutorials. Thank you!